Disclaimer lang po. Ang aking sasabihin ay base lamang sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na aking nakalap sa Biblia, sa current event news, at sa mga mainstream media ngayon. Nasa sa inyo pa rin kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Bagamat mayroon akong babanggitin tungkol sa propesiya ng Biblia, ito ay ating sasalaminin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa panahon natin ngayon. Marami pong mga video na tumatalakay tungkol sa Antikristo at sa iba pang mga conspiracy theories regarding sa mga sabi-sabing New World Order. At napag-uusapan na nga ngayon kung sino yung tatayong pinuno ng One World Government na ito ayon sa propesiya ng Biblia. At karamihan sa mga Christian churches ngayon ay nababanggit nga yung salitang Antikristo o yung propesiya ng Antikristo. Ang Antikristo na sinasabi ko dito ay yung The Beast sa Book of Revelation, Little Horn sa Book of Daniel, at yung False Christ na sinasabi ni Kristo Jesus sa Mateo 24. Sa madaling salita, primary Antichrist ang pinag-uusapan natin ngayon. Sa Christian eschatology, ang Antichrist ay tumutukoy sa isang uri ng tao na nakapropesiya sa Biblia upang salungatin si Kristo o bilang replacement ni Kristo bilang tagapagligtas. Ang terminong Antikristo ay matatagpuan 4 na beses sa Bagong Tipan. At ayon sa 1 John, ang meaning ng Antikristo ay na tumatanggi sa Ama at sa Anak. Sa panahon natin ngayon, marami pong gumagawa ng vlog o mga conspiracy theories na yung mga sikat at powerful world leaders sa buong mundo ngayon ay inuugnay sa Antikristo. Karamihan ay pinagdududahan nila na sila raw ay maaaring magiging Antikristo na binabanggit sa Biblia. Gaya ni Emmanuel Macron ng France, si Elon Musk ng SpaceX, si Jared Kushner ng Amerika na senior advisor ni Donald Trump, ang Santo Papa o isang Arab leader, at si US President Donald Trump mismo. Maraming na mga video tungkol sa kanila, pero sa mga nabanggit, mas trending na trending talaga sa panahon natin ngayon at pinagdududahan ng social media ay si US President Donald Trump. Kaya sa vlog na ito, sa ating part 1 series na ito, sagutin muna natin ang tanong na si US President Donald Trump ba ay yung nakapropesiyang Antikristo? Ngayon, bago natin suriin si US President Donald Trump nga ito, alamin muna natin ano ba ang nakapropesiyang gagawin ng Antikristo na sinasabi mismo ng Biblia. Well, narito ang mga biblical na listahan na katangian ng Antikristo. Unang katangian at gagawin ng Antikristo ayon sa Biblia, siya ay makikipagkasundo sa Israel sa loob ng 7 taon. Ayon sa Daniel chapter 9 verse 27, ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niyang paghahandog, itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya roon hanggang sa naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Ang propesiyang ito ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng bansang Israel, na ang pinunong sinasabi diyan ay may kipagkasundo sa Israel sa loob ng 7 taon. At sinasabi diyan na after 3.5 years, pipigilin niya ang paghahandog sa templo at lalapastanganin niya ang templo. Sa ngayon, walang templo ang Israel pero kontrobersyal ang balitang pagtayo nito. Kaya mukhang ang propesiyang ito ay nagsasaysay na pakikipagkasundo ng Antikristo sa Israel ay connected nga sa pagtayo ng Third Temple. Kaya ilagay natin sa ating listahan na ang Antikristo ay una, sasakupin niya ang daigdig sa ngalan ng kapayapaan. Pangalawa, makikipagkasundo sa Israel sa loob ng 7 taon. Pangatlo, after 3.5 years, lalapastanganin niya ang templo. Ngayon, ang pang-apat naman na katangian ng Antikristo ay sa kanyang taglay na popularidad at karisma, mamahalin siya ng daigdig. Ayon sa Daniel chapter 7 verse 8, pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumubo pang isa
Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad ng tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. At sinabi sa Daniel chapter 7 verse 25, magsasalita siya ng laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ng kautusan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Sa mga verses na yan na ang nakatakdang Antikristo ay mararating talaga ang lubos na tagumpay. Makapangyarihan ng kanyang pananalita, mababago niya ang mga batas ng mundo dahil sa kanyang karisma. At nabanggit nga diyan yung kapangyarihan niya sa loob ng 3 taon at kalahati na connected sa timeline na mangyayari sa 7 years of tribulation. Isa pang katangian ng Antikristo ay may pangyayari sa kanya na magugulantang ang buong mundo. Na yung 5, magkakaroon siya ng sugat sa ulo na ikamamangha ng daigdig. Kung babasahin natin sa Pahayag chapter 13 verse 3, ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikamatay nito, ngunit ito'y gumaling. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Ayon sa mga Bible scholars, yung sugat na gumaling ay isang figure of speech na ang Antikristo o yung halimaw ay mukhang may magtatangka sa kanyang buhay. Ang Antikristo ay maaaring mamatay ngunit siya'y muling mabubuhay at mamamangha ang buong daigdig. Sa 6 na listahang ito ay mga katangian ng Antikristo ay ayon mismo sa Biblia. Ito ay napaka-biblikal, kaya kung gusto ninyong basahin sa Biblia, nakalagay po diyan ang verse sa Bible for your reference. So trending na trending ngayon ang popularidad ni US President Donald Trump. Dito sa YouTube, naglipa na ang mga vlog na connection ni US President Donald Trump sa Antikristo daw. Well, pag-aralan po natin. Kung ako ang tatanungin nyo, may 2 kasagutan ako tungkol kay Donald Trump. Pwedeng siya ang Antikristo o pwedeng hindi siya ang Antikristo. Una, talakayin muna natin bakit pwedeng siya yung Antikristo. Si dating US President Donald Trump ay napakapopular na world political figure sa panahon natin ngayon. Historically, si Donald Trump ay ika-45 Pangulo ng United States. Isang kilalang American business, socialite, author at television personality. Isang developer ng real estate na nakabase sa US. Alam naman natin at kilalang natin si Donald Trump na napaka-trending niya lalo na sa mainstream media, social media at maging sa mga Hollywood movies. Ang kanyang karisma ay sobrang lakas dahil sa galing magsalita nito at sa pagiging prangka nito na dahilan para kagiliwan at mahalin siya ng karamihan. Kilalang-kilala din natin siyang maka-Diyos bilang isang protestante. Panoorin po natin ang example na videong ito. I am Christian. I'm a Protestant. I'm very proud of it. Presbyterian to be exact. I'm Presbyterian. Boy, that's down the middle of the road, folks, in all fairness. I have great relationship with God. I have great relationship with the evangelicals. And I go to church a lot. Always on Christmas, always on Easter. You can stay if you want it because you need the prayer more than I do, I think. I want to just pray for Arnold if we can for those ratings. My second favorite book of all time. What's my first favorite book? The Bible. 2 Corinthians, right? 2 Corinthians 3:17. That's the whole ballgame. God is the ultimate. I mean, God created this. And, you know, here's the... Sa video niya, maliwanag na nasa site siya ng pagiging godly icon, which is isa nga sa katangian ng Antikristo. Ngayon, pwedeng maging Antikristo si US President Donald Trump, gayong Christian naman ito at maka-Diyos o follower ni Kristo. Well, dito yung deceiving sa mga average mindset ng mga tao. Ayon sa Mateo 24, pinupropesiya na ng ating Panginoong Hesus mismo na sa mga huling araw ay may magpapanggap na Kristo pero ito ay bulaan o sa madaling salita, bulaang Kristo. Kung babasahin natin ang Mateo chapter 24 verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap sila na ang Kristo at marami silang maililigaw.
So ayon sa verse na yan, yung Antikristo pala ay magpapanggap na siya ang Kristo. Siya ay kapareho ni Kristo. Meaning kung si Kristo Jesus ang tunay na Kristo ay godly at holy figure, ang Antikristo din ay godly and holy figure. Ito ay taliwas sa mga tinuturo o binablog ng ibang vlogger na ang Antikristo daw ay masama, demonic, kontrabida ang aura, at nakakatakot ang figure. Hindi po, kundi ang Antikristo pala ay maamo, mabait, banal at makadiyos ang kanyang pagkatao. Kasi ang sabi sa Bible verse na yan, at marami silang maililigaw. So paano ka kaya makakapandaya ng tao kung masama o kontrabida ang pagkatao mo? Meaning, madaling makadeceive talaga kapag holy figure ang pagkatao mo bilang leader ng buong mundo. Kaya sa madaling salita, ang isa sa pinaka-primerong katangian ng Antikristo ay isang bayani, isang makadiyos na tao, o sa madaling salita, isang Kristiyanong tao para iligaw ang marami. Kaya holy figure talaga ang Antikristo ayon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus na siyang tunay na Kristo. At kilalang kilala din natin siya na napakalapit din niya sa bansang Israel, lalo na sa issue ng pagpapatayo ng Jewish Third Temple. Gaya ng mga article na ito, nagpapakita na in the past, involved si dating US President Donald Trump regarding sa pagpapatayo ng Third Temple sa Israel. At siya'y laging kinukumpara kay Cyrus the Great ng Persia na sumusuporta sa pagpapatayo ng Jewish Temple sa Israel noong 445 BC. Sa bidyong ito, pinapakita ni Donald Trump ang pag-recognize niya sa Jerusalem bilang capital city ng Israel. Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. It's been a long time coming. Almost immediately after declaring statehood in 1948, Israel designated the city of Jerusalem as its capital. The capital the Jewish people established in ancient times. The United States finally and officially recognized Jerusalem as the true capital of Israel. Last December, President Trump became the first world leader to recognize Jerusalem as our capital. The United States of America is opening its embassy right here in Jerusalem. Thank you, President Trump, for having the courage to keep your promises. Sa madaling salita, mukhang pasok si Donald Trump sa katangian ng Antikristo na maitayo ang Third Temple sa Jerusalem na gaya ng ating nasa listahan sa number 3. At isa pa sa nakakamangha kay Donald Trump, confident siyang magsabi na kaya niyang hindi mangyari ang mga giyera sa panahon natin ngayon. Gaya ng pangyayari sa labanan ng Ukraine at Russia ngayon, kung siya daw ay presidente ngayon, may paraan daw siya na ito ay hindi mangyari. Panoorin po natin ang example na bidyong ito. I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. Sa videong ito, isang revelasyon na confident siya na may paraan para hindi matuloy ang mga giyera na yan. Gaya na nangyayari sa panahon natin ngayon. Which is ganito talaga ang ugali ng isang Antikristo. Isa pa sa pangyayari sa buhay ni former US President Donald Trump ay yung pangyayaring assassination sa kanya noong July 14, 2024 sa Pennsylvania. Sa pangyayaring ito, naging sobrang trending nito sa buong mundo at maraming humanga sa kanya sa pangyayaring ito. Ang pangyayaring ito ay kapareho ng ating listahan sa number 5 na magkakaroon siya ng sugat sa ulo na ikamamangha ng daigdig. Kung babasahin muli natin ang Bible verse, isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikamatay nito. Ngunit ito'y gumaling na manghambong daigdig sa pangyayaring ito at nagsisunod sila sa halimaw.
Kaya ang verse na yan ay medyo nakakilabot dahil kuwang-kuwa niya yung nangyari kay former US President Donald Trump. Ang pagbabanta sa buhay ni US President Donald Trump ay existed pa rin sa panahon natin ngayon. Lalo na't nababalitaan na involved ang bansang Iran na siyang primary suspect sa pagbabanta ng buhay ni Donald Trump. May mga prediction din ang mga social media tungkol sa buhay ni Donald Trump gaya ng mga larawan na ito na nakikita natin sa mga social media. Napakiramdam ko ay may future pang banta sa buhay ni Donald Trump na maaaring maging fulfillment ng propesiya na ang Antikristo ay mamamatay at mabubuhay na maguli. Si Donald Trump kaya ang sinasabi sa Bible verse na ito? Well, gaya ng sinasabi ko kanina, dalawa ang sagot ko dito. Pwedeng siya ang Antikristo o pwedeng hindi siya ang Antikristo. Ngayon, dadako na tayo sa idea na bakit di pwedeng maging Antikristo si Donald Trump. Una, ang Antikristo ay Mesiyas ng Israel. Never natatanggapin ng Israel o ng mga Hudyo ang isang hentil bilang kanyang Mesaya. Dahil ayon sa mga Old Testament books, ang Mesaya ay mula sa lahi ni Abraham, kaya imposibleng maging Mesiyas si Donald Trump dahil hindi siya Hudyo. Isa siyang hentil. Pangalawa, ayon sa Biblia, hindi sa lahi ng mga Amerikano magmumula ang Antikristo. Hindi po sa Amerika manggagaling ang Antikristo. Kaya ngayon sa ideyang ito, ang tanong, saan sa Bible na maaaring isang Hudyo o lahi ni Abraham ang Antikristo? At pangalawang tanong, saan lahi o bansang magmumula ang Antikristo? Kung hindi si US President Donald Trump, sino pa kaya? Abangan po natin yan sa part 2.